kabarangay, laing Domingo no sab, laing istorya sa kinabuhi ug gugma ang atuang tagaan ug pagtagad karong adlawa. Matut ba nga our body dies but our thoughts will live on. Ug kung maayo ka nga pagkatao, it will live for a long time. Ug mapasa pagani sa lain pa nga mga henerasyon. Ang istorya karong adlawa, sigurado nga makapatuog luha. Ang kamatayon, lisod balibaran. Kay maumangyod ni ang nakalatid sa ato samtang naapatan ni kalibutana. Ang lisod, kung nga sayo tamawa, sayo nga kuwaon. Ang mga kaguol sa atuang mga nahabilin nga maoy maghatag na to sa problema sa pagbiya. Ug ang pagpangga nga ikaw rin makahatag, mahatag basad sa tao nga maoy mupuli sa imuhang pwesto kung mubiya ka ni kalibutana. Muna mga kabarangay, sundin ninyo ang nindot nga istorya sa atuang sender karong hapuna. O sa mga tigpaminawan sa tuang programa nga Barangay Love Stories, makakuhaon ta og mga pagtulunan kay wa kita masayod sa dagan sa kinabuhi maski si kinsa ka paman. Kini ang inyong ubos nga lagad, Papa Joe. May mga paghitabo sa atong kinabuhi nga makapangutana kita nga ngano ako paman. Sa kadaghan ug kadaghan diha nga mas angay pa nganong ako paman. Unya sa hinahinay mutuhop sa atong alipatakan nga may rason nganong nga nahitabo ang mga butang sa atuang kinabuhi. Rason nga nagpaila nato sa tinud-anay sad nga rason o sa atong purpose ning kalibutana. Rason nga kung wa pa mahitabo nato di sad nato makita ang rason sa usa ka tawo para sad sa mga tao nga nagpalibot nato. When God closes the door, He opens the window. Ang istorya karong hapuna, usa ka simpleng ehemplo sa unconditional ug unselfish love. Istorya nga nagpamatuod nga di tanan nadagan sa istorya sa kinabuhi ug panlantaw sa isikaingon pareha. Dear Papa Joe, tawagan ako sa pangalan nga Jamela. Taga din nila ang sa syudad sa Sugbo. Usa ako ka single mom sa tulo ka mga bata. Si Kyla, 13 years old, si Wanton nga 7 years old, ug ang akong kamanghuran nga si Angeli, 5 years old. 3 years na may nga anod, silang amahan nga si Ricky. Ang kunon ako nga love gyapon nako ang akong bana. Gisakitan ko diyang hingpit na nga na-annulled ang among kasal. Pero later on, ako na-realize nga nihapsay ang among pagpuyo. For the first time, sukad sa among pagminyo. Nakabaton og kalinaw ang among pagpuyo. Wanay away, wanay stress. In good terms, nagyapon mi ni Ricky, bisan og naglahi na siya og puyo. Very supportive ug good provider siya sa among mga anak. In short, wa gyud mi nagkalisod kung kwarta na ang isgutan. We have a house, car ug gamay nga negosyo. Kung adunay mga event sa school sa mga bata, pirming present si Ricky. Pero mao lagi na, pirmi sang late. Sama niya itong adunay school play si Angeli. Sila na nag-perform pero wagi hapon si Ricky. Nagsigilag lingi-lingi si Angeli, gipangita ang iyang amahan. Labihan akong kulbaa kay wala na makamemorize si Angeli sa iyahang script. Nagsigi og bunga-bunga ug nagtan-aw nako nga murabag nangitag pakitabang kung unsay sunod niya nga linya. Mo sa pagabot ni Ricky nga naghangos pa. Dali ko nga ni barog ug giagbayan si Ricky. Unya ni sinyas ko ga heart sa akong dughan ngadto kang Angeli. Nga naka-interpret sa kuwang sinyas niya og ni siya gitong kusog nga love. Nahugyaw ang mga audience ug nalipay nga nalitok ra gyud ni Angeli ang iyang script. Pero sa tinod lang, dili ka tumao ang iyang linya nga gitudlo sa iyang teacher. Pero okay lang nang kaysa wa na gyud siya ay masulti ibabaw sa stage. Paghuman sa school play, ni Angeli nagdungan mig lunch tibuok pamilya.
Siyempre, kauban si Ricky. Mga pagyapoy kausapan ang pagmahal niya sa iyahang mga anak. Sweet kaayo niya. That's the irony, Papa Joe. Sa una nga nagtipon pa mi ni Ricky, gubot ang among pagpuyo. Magsige miglalis bisan nagperting gamay ra kayo nga rason awayan. Pero karon nga nagkabuwag na mi og naglahi na siya og puyo. Peaceful naman ang among pagpuyo. Pagkauman na mugkaon, nanangit si Ricky nga mubalik na sa iyahang office. Gihatod mi niya sa parking lot while nagkugos kang Angeli. See you on my birthday, Papa. Don't forget to buy my dream cake, ha? Matud pa ni Angeli nga grabe kakupot sa liog sa iyahang papa. Gitag sa tagsa og kiss ni Ricky ang among tulo ka mga anak unya ni duol na ako og iya kong gibiso-beso. Ug mingon pa nga, take care. Of course, nalipay ang ako ang kasing-kasing pero dili na lang ako tagaan pa og Malaysia. Bisan og usaon, wala na mi officially. November 1 kato, ug adlaw nga natawhan ni Angeli. Andam na ang tanan nga mga decoration sa amuang backyard. Costume party ang theme sa iyahang birthday kay lagi Halloween man gyud natol ang iyahang birthday. Kita ko si Angeli nga happy kayo nga nakistorya sa iyahang mga igsuon nga naka-Halloween costume yun. Fairy ang costume ni Angeli o niduol pa ni nako para ipataod ang iyang pink nga pako ug pink nga crown. Ug mo po'y pag-ring sa kuang cellphone. Si Ricky ang nanawag. O asa naman ka? Basin og late na po ka ha? Ang cake ni Angeli, dala ba nimo? Sunod-sunod ko pa nga pangutanan niya. Padung na traffic lang. Dalasam na ko yung cake. Tubag pa ni Ricky nga nihunong sa kadali o dunay gustong isulti. Na di niya mabungat rin ako. Jamela, can I bring a friend? Pangutana pa niya. Sure, office mate nimo. Dali ko pang tubag niya. No, si Felicity. Matud pa ni Ricky sa pikas linya. Wala ko makatubag pa kang Ricky. Of course, I know who's Felicity. 1 year pa lang mi nga naanol sa among kasal kaniya to, nakakita na dayon ni Glayng babae. Ug siya mao siya Felicity. Guwapa, sexy, edukada, ug batanon. Nagsugod na ang children's party diyang nihunong nga sakyanan ni Ricky sa gawas. Sa among taas, nagliliko nila. Nakita ko nga sa picture ni Ning Bayhana, pero wa ko magdahong nga ingon ato kagwapa gyud ay in person. Guwapa masago Papa Joe pero wife material ang akong beauty. O very mother figure. Conservative ang akong style nga hasta ang akong mga anak gusto na kong konserbatibo sab. Labi na ang akong kamagwangan nga si Kyla. 13 years old na ni. Umuaksyon na o suot o mga sexy kayo nga sinina. Pero may na lang gani kay na ako nga mubadlong pirmi. Mas maayo gyapon tan-awon nga ang dalaga nga tinabunan ang lawas Papa Joe. Nakita ko nga nisulod sa among gate si Ricky o Felicity nga nagbitbit sa cake ni Angeli. Dali ko na dinaog sa silong Papa Joe para obserbahan kung unsay reaksyon sa mga bata kung makita nila ang new girl sa ilang amahan. Didagan si Angeli dayon gako sa iyahang amahan. Nalipay kayo ni diyang nakadawat sa dako kayo nga regalo. Where's my cake, Papa? Pangutana pa ni Angeli. Gitudlo ni Ricky si Felicity nga nagbarog nga nakasmile nga nagbitbit sa cake. Giablihan ni Felicity ang cover sa cake para makita ni Angeli. Ang pink na cake nga porma pang Barbie doll. Wow, nice! I like it! Pero kinsa man na siya pa? Pangutana pa ni Angeli. A friend, tubag pa ni Ricky dungan sa iyang pag-idhat sa mga bata. Nitikang si Felicity og pipila ka hagdan sa hinimo na mo nga stage para ihatag ni Angeli. Pero kalit ang pangitabo. Wa ko masayod ug unsang gitabuang nga kalitman na dagma si Felicity. Umay pagkaumot ug nabuhian ang cake ug nalabay ug maayong pagkabungkag. Dali nga ni duol si Ricky ug gilalayan si Felicity nga makabarog nga nagka-icing pa ang buhok ug bukto niini. Thanks love, I'm okay. Hinay pa nga sulti ni Felicity nga tukang Ricky. Dali ra kaayo
maayo kung nakabawi sa iyang composure. Bisan og nangalkag ang buhok ug nagka-icing pa. Guwapa lang gyapon kaayo ni. Pero ang wala ko damha mao ang sunod nga pangitabo. Niduol sila nga tubangan ni Ricky ug Felicity ang among tulo ka mga anak ug naglinya gyud ug isog kay naong. You ruined my cake! Syagit pa ni Angeli nga kang Felicity. I'm sorry baby, I can buy another one like that. Karon din mapalit kog cake nga Barbie. Nagkabunga-bunga pa nga tubag ni Felicity. Pero nisagbat si Kyla ang akong 13 years old Papa Joe. No need. What we like is for you to go away. You're not invited here. Maldita pang sulti sa akong anak Papa Joe nga wa ko magdahom nga mahimo to niya. First time na ko nga nadungog ug nakita katong maldita nga aksyon sa ko ang mga anak. Tungod sa kauwaw ni Felicity nangita ni og banyo para maglimpyo sa iyang kagulingon ug nagka-icing pa. Giubanan ni Ricky sa among banyo si Felicity. Ang wala ko dama nga musunod di ay si Kyla nila. Kailakon si Felicity gawas sa banyo. Nangayo siya pasaylo kang Ricky. I'm sorry. Tungod na ako naguba ang party. Tungod sa akong pagka-clumsy. It's all my fault. Matod pa ni Felicity nga gigakos po dayon ni Ricky o gimaman. Nakita kinita na ni Kyla ug ningon nga dili nimo pwedeng ilugon ang among papa ha over my dead body. Unya daling ni talikod ug nidagan paingon sa gawas nga dalisad nga gigukod sa amahan. Kusog kayo ang dagan ni Kyla sa gawas nga wa ni magmain og dunabay sakyanan nga mangagi. Nagilak si Kyla nga nagdagan ug wa na makita nga hapit na siya maligsi sa kusog kayo nga auto sa kurbada nga bahin sa among subdivision. May na lang gani kay kusog kayo nga nidagan si Ricky ug iya pag yun naapsan si Kyla. Nagulitan sa kamot ug nabitad ug pagkahuman pareho sila nangatumba daplin sa dalan. Dali kay ko nga nakadagan paingon silang nimutangan pero nakauna pa di ay nako si Felicity. Gialalayan niya si Ricky nga makabarog ug hastasab si Kyla pero igo rang giwakli ni Kyla ang iyang kamot. This is all because of you. Kung wa pa kaniabot diri happy yung tami. Happy yung tami nga mag-celebrate sa birthday ni Angeli. Isog pa atubang ni Kyla pero nitubag sab si Felicity palaban sab di ay ni bayhana Papa Joe. Pwedeng mo hilom ka? Wa kay disiplina ha? Tanawa sa nimong gibuhat nimo, hapit mo maligsin duha sa imong amahan. Matod pa sa babae nga didto na kumusagbat Papa Joe. Hoy babae, wa kay katungod nga musulti sa akong anak-ana ha. Sakto si Kyla. Ang may buhaton nimo muuli na kadayon sa inyo ha. Ayaw gyud og tunog dinhi sa amo. Matod ko pa nga kang Felicity nga klaro kayo nga nilakras ang naong kauwaw ug kay insulto. Nakalakaw na si Ricky ug Felicity. Giyato na ako sa kwarto ang akong anak na si Angeli. Naluoy ko sa bata kay nagubain tao ng iyang adlaw. Tungod sa pag-abot sa uyab sa ilahang amahan. Angeli, anak, sorry sa nitabo ha. Sige lang, next year, sa imong birthday, magpabook tag hotel. Ato ta mag-costume party dito. Unya, magpahimo kong dako kay cake nga Barbie. Pagamaam ko pa sa akong anak Papa Joe. Unya, dili kasud si dito ma. Pangutana pa sa bata nako. Ha? Kasi naglibog ko sa gipasabot niyang Katugong new girl ni Papa, akong tawag niya. Short for evil. Nakapahiyom ko sa nadungog na ko sa akong anak pero wa na ko siya pakita Papa Joe. Usay buhaton nato para mubalik siya diri sa ato. Di na siya mubalik diri si Padayon pa ang pangutanan niya nako. Bubuan na tubig kanang gibinditahan sa pari. Di ba mahadlok mo ng evil o holy water? Pagkonsinti ko pa nga to sa akong anak Papa Joe. So kaniya to itabuha, wa na gyud pagkita usab si Felicity. Wa man pod hinuon na ikausaban si Ricky, pero milang gyapon ning mabisitahan sa balay. Unya isuroy niya mga bata ug iyang pamilitan og sa ilahang mga gusto. Usa ka adlaw niya na Friday sa hapon kadto gitawagan ko si Ricky para siya ako pasunduon sa mga bata. O sa iyahang lugar na pud nako pahigdaon. Doon naman po ko importante kayong buhaton nga di gud pwedeng ipaliban. Matod pa sa akong doktor. Lately lang doon ako gipamati sa akong lawas.
I know nga tungod lang sa stress ug kakapoy sa akong lawas, pag hands-on ug pagatiman sa tulo ka mga bata. I know I'm okay pero namugos gyud ang akong doktor nga magpa-MRI ug uban pa nga mga lab test. Nitong adlaw doon ako'y laboratory test. Di kaugma sa Sabado, mag-MRI ko ug mo na appointment nako sa doktor. Niya na pagkagabi, nabaguan ko sa kamingaw nga wa ang mga bata. Pagkaugma sa buntag, wa pa kumato sa ospital, akong gitawagan ng mga bata sa apartment ni Ricky. Hello! Tingog sa babae nga nakatubag sa pikas linya. Ikulbaan na yun ko. I know nga uyab ni Ricky kato nakatubag. Nagunsa magadiha, istrikta ko pang pangutanan niya. I live here. Kalma pang tubag sa babae nga murag nahilaw ko gamay, Papa Joe. I want to talk to my husband. Matod ko pa niya pero napalaw na sad. Sa ako ang nadungog nga reply. Ex-husband. Tubag pa ni Felicity. Okay, asa ba si Ricky? Ako siyang istoryahon. Matod ko pa. Wala si Ricky dali karon, nag-out of town the other day pa. Tubag niya. Mas shocked you ko sa kung nadungog niya. Meaning to say, siya ang nisundo sa akong mga anak sa school. Mao nga si E, short for evil. Siya ang kauban nini the whole night. What if iyang gipasakitan ang akong mga anak? Gibunog o di ba kaha, gipagutom ang tulon ako ka mga anak. Oh my God, asa akong mga anak karon? Okay na ba sila? Tawag sila dayon, makikistorya ko. I want to hear their voices sa akong mga anak to make sure nga okay sila. Nag-hysterical pa ko nga tubag nga kang Felicity. Grabe ka ka-OA kumakaria ka as if ako ang madrasta ni Snow White. To tell you, madam, no, wapo ko'y 24 hours nga naadiri sa imuhang mga anak. They already made my life miserable. Gibuhat ako tanan para mahappy sila sa ilang stay. Gilutuan ako silang gusto, kanon, pero ang gibuhat sa imong mga buutang mga anak, dili ko nila kaunon ako niluto. O kabaw ba ka, unsay itsura na ko ron? Mura kong taong grasa, tungod kay gibubuan ko nila akong buhok o pasta sa spaghetti. Ang sauce sa akong blouse. I wonder unsang klaseng disiplina ila nakatunan diya sa inyo ha. Naglagot ko sa akong nadungog niya, Papa Joe, ugwa ko no ko'y disiplina sa akong mga anak. Doon na sila'y disiplina. Disiplina, sus, kana lang, disiplinado na akong mga anak. Pero, depende na silang katubang kung buutan sa akong mga anak. Usa pa, mga bata bayaan na sila. Wa na sila kasabot sa sitwasyon. They're just confused. Pagdepensa ko pa sa akong mga anak. How about si Kyla? She's 13 years old. Doon na naibuot. Kay bawa nag-unsay iyang ibuhat sa kuha mga sketches diri. Ako mga drawing o mga designs. Iyang gibubuan o kape ang ako mga sketches. Nga maoy akong bread and butter. Nadungog yun na ako ang tingog ni Felicity o ang frustration o disappointment. Pero way mahimo gawa sa pagpaubos. Gibati ko gamay kaluoy niya, Papa Joe. Ay kabalaka, Felicity, kuhaon ako na sila ugma sa buntag. Doon na lang yung ko emergency. Ugma sa buntag na nako diha, tubag ko pa niya. Nahuman na ang akong MRI niya ng adlawa, Papa Joe. Pagkaugma sa iyo sa buntag, gusto na kong kuhaon og sa iyo ang mga bata. Pero nitawag pag yun ang akong doktor nga patuong kong balik sa ospital para sa additional nga laboratory test. Naglibog ko nga nung ingon anak atat ang akong doktor, which happened to be my friend Put. Concerned lang siya sa kong lawas, but I know myself, I'm very much okay. Hapit na mag-alas 12 sa udto diya nakadawat kong tawag sa akong cellphone. Si Felicity ang nanawag ug nagpibaw nga naa sila sa usa ka mall. Unya nawala si Angeli. Ila ko nung gipangita. Dali ko nga niadto sa gingon ni Felicity nga mall. Pagtawag na ko niya, naa daw sila sa office sa mall. Nakita na si Angeli. Naghangus ko nga nidagan sa office sa mall. Kulba o kabalaka at the same time. Pagsugod na ko o pagsunod na ko sa admin sa mall, dagang mga tao nga ako nakitaan. Si Angeli ni Dagan paingon na ako nga naghila ko ni Gakus o gugot kaayo. Nasab nagbarog si Kyla o Wanton o si Felicity o Ricky. Mga security guards o mga staff sa mall. Usay na tabo ha? Diyan magka-Angeli. O unsa man mo diri sa mall? Sunod-sunod ko pa ang pangutana sa ako ang anak. Wala pa man ka naabot. Wala pa sab si Papa. Gusto man ko nga mukaon og ice cream kami ni Wanton. So gidala mi ni E diri sa mall para mag-ice cream. Tubag pa ni Angeli.
Ni duol si Felicity sa ako ang duol ug nangayag pasaylo. I'm sorry, Jamela. I'm sure ako gyud silang gibantayan, labi na si Angeli. Nalipat lang gyud ko gamay, nawa man siya. Matud pa ni Felicity. Mao ba? Di gyud ka makamao mo timan og mga bata kay di man ka wife material, di man ka mother figure. Wa man kay alam sa motherhood. In the first place, wa unta nimo sila gidala diri sa mall para pagkanon og ice cream kay bawal na sila mukaon og ice cream. Kay dali ra kay na sila magtonsillitis si Wanton. You don't know anything, so stay away from my children. Nakita gyud ako nga nang lugmaw ang mga luha ni Felicity. Wala na makadepensa sa iya kagulingon mao nihilom na lang. Si Ricky wasan masayod og kinsay unahon niya duol. Ang iyabang uyab, ako or si Angeli. Nakita ko nga gisinyasan ni Ricky si Felicity nga muuna na lang paguli. Nagdungo nga nigawas ang babae nga halata kay nga nasakitan o giuna gyud mi ni Ricky kay kaniya. Diyan nagka-istorya mi ni Ricky as usual na ngayon nagpasaylo. Samtala sa Felicity Jamela, yes, you're right. What's your idea sa motherhood? She's a designer and a socialite. What's your experience nga matiman og mga bata? Matod pa ni Ricky na ako. That's why mo ato kong korte gikan karon. Di na pwede nga mupaduol sa akong mga anak na bayana. Mo-file ko court order. Mo-konsulta ko abogado karon dayon. Isog ko pa nga tubag nga to niya. Pero nagpakiluoy si Ricky nako nga di na lang pa ang korte. Di promise siya nga dili na magpaduol si Felicity sa mga bata. Okay na tanan, Papa Joe. At last, nagkasinabot namin ni Ricky. I know nga ko si Ricky na gani ang musulti iyam gining tumanon. Pagkagabi, sa dili pa mga tugang mga bata, batasan na nako nga mutapan silang Katri. Ako silang basahan og libro nga mga fairy tales. Wa malikayi nga nistoryahan namo ang nitabo sa mall niya na pagkabuntag. Giagbayan ako si Angeli o gihagka ng buhok nini. Anak, ganong nawa man kaganina. Diin man kaniya to. Pangutan ko pa niya. While nagbayog ice cream si E, gingnan mang mini ate Kayla o kami ni Kuya Wanton nga mawa kuno si Papa kay ilugo na ni E. Tubag pa sa mga bata. Dito bagsad si Kuya Mina nga nice man na si E. Iya mi pakanunog ice cream unya. Gidrawingan ko ni E og very nice princess dress o gitagaan pag ko niya crown sa princess nga na ay gemstone. Padayon pa og saysay ni Angeli. Nakita na ko nagyango-yango si Wanton. Meaning, ni-agree siya sa gisulti ni Angeli nga nice kuno si E, pero si Kayla ang gahig yun kayo, Papa Joe. Nagkusmod ni nga nigawa sa kwarto o ni walk out. Dili gyud dalim ang broken family. Di na ko mabasol si Kayla. Kung namang gani angay basulon, kana kaminduha ni Ricky. Kami lang mga ginikanan ang mabasol, Papa Joe. Hinoon, okay naman gyud ta. Before, bisan og annulled na ang amuang kasal ni Ricky. Okay naman gidon ta. So wa pa musud sa eksena si Felicity. Pagkasunod adlaw gitawagan ko sa akong doktor nga patuon ko sa klinik. Na ako siya resulta. Naanak ko no ang resulta sa akong laboratory test. Okay ra doc, right? I feel I'm okay. Isunod ba yan ako, tanan nimong advice, tambal, correct nga diet, fruits and vegetables. Matod ko pa sa akong doktor, pero igo lang nga nitutok o makapawori kayo nga tinanawan rin ako. Jamela, the result said that you're sick. Matod pa niya. Yes, I'm sick, doc. Sumutumar lang kong tambal. I'm sure ma-okay na ko. Tubag pa niya na ako. Jamela, you have cervical cancer. Matod pa sa doktor. What? Cancer? Ako? That's impossible. Tubag ko pa o napabarog ko, Papa Joe. Nagpaso-paso sa iyang klinik, kaya di ko makatuo o di sad na ako madawat. Tawag ko nga nagingon ato. Ang akong gibuhat, hangtod nga, miingon ang doktor nga, I guess, dapat ni mo paibawon si Ricky. Matod pa niya. Og dalipod kaayo ko nga nakatubag og no, di pwede nga doon masayod bisag usa. What stage na di ay ang akong cancer, doc? I know matambalan pa ni. Doon na biya dagang tambal ang cancer karon. Tubag ko pa niya. I suggest nga mo undergo ka og chemotherapy o radiation. Tubag pa sa akong amiga nga doktor. Tuod man, Papa Joe, schedule na ako ang mga therapy nga way na sayod.
niuli ko sa mua nga murag wala lang. Gisugat ko og mga gakus ug hawak sa ko ang mga anak. Dibawas ko hawak sa kong tulo ka mga anak as if mao na kadto ang last na kong hawak nila. Gipahiran nako ang mga mata sa mga luha before nila nga makitaan nga naghilak ko. Sukad niya itong gabiuna, anak ako matug sa ilang kwarto. Kaming upat sa usa ka kwarto. As much as possible, I want to be with them and give them the best love para nila, Papa Joe. Slowly by slowly, ma-feel na nako nga lahi na ang akong gipamati. Doon ay time nga kalit lang nga malipong ko ug mamoypoy ang akong lawas while busy kay ko sa pagatiman sa akong mga anak. Labi na gyud og mabuntag, inigpadong nila og adto sa school. Ang akong mga anak, Papa Joe, pakimama kaayo. Halos tanan na lang nga mogawa sa ilang baba, puros mama. Tanan nilang gamit, ako ang nakaibaw sa ilang kanunon ug sa mga bawal nila nga kanunon. Kumusakay na sila sa ilang school bus padung sa eskwelahan. Kanang mo mingaw na ang palibot ug ako na lang ang magtikaw-tikaw sa mua. Diha pa mo register ang tanan nako, Papa Joe. Niadto ko sa kusina para manghugas sa plato ug manlimpyo sa ilang kinananan. Pero bisag unsaon ako bugos nga baskog ang akong lawas, muilog na gyud ang lahi na akong ipamati sa akong lawas. Wala tuyuan, nakita na ako ang akong naong sa samin and I know something is wrong na gyud. Kalit nga naglumbaanay og agas ang mga luha ug napalupog ko, Papa Joe. Dihila kong taman nga nagyaka sa sahog ug nakapangutan na nganong ako pa. Nganong ako pa ang dunay sakit nga cancer. Di pa ko gusto nga mamatay. Mag-unsa naman lang ang akong tulo ka mga anak na very dependent na ako. Di ang nawasan ako hilak, nitindog ko, Papa Joe, na mahit sa akong mga luha o gidayal na ako sa akong cellphone. Waan ako makagwanta o akong itawagan si Ricky o nagkikita ko niya sa usa ka lugar. Doon ako'y cancer, Ricky. I think I'm dying. Matod ko pa niya na naghilak. Na-shock si Ricky sa iyang nibawan o dili sa siya makatuo. Niduli na ako nga puno sa kabilaka o nigakus na ako. I'm going home, Jamila. I need to be with you and the kids. Matod pa ni Ricky na ako nga padayon gyapon sa pagakus o paghuwap-huwap sa akong buko-buko. Ha? Pero mag-unsa na lang si Felicity. Kung sa may bation niya na nibalik ka sa tuwa. Tubag ko pa. Ako na'y bahala niya na ay nalang nagunahon na ang buhata. Gikan karon mao nga magpaka-healthy ka. Ay nagka-stress, okay? Okay, Ricky. Pero please, ayaw siya sultihi. Matod pa niya og ni-promise po si Ricky na walay makibaw sa akong sakit. Niuligyan si Ricky sa mambalay, Papa Joe. Di man po siya mutubag kung pangutanon na ako party kang Felicity. Sukad na siya sa mambalay, personal na niyang gibuhat ang ako mga hands-on nga pagatiman sa among mga anak. Doon namin katabang pero gusto gyud nako nga kung party na sa akong mga anak, ako ang personal nga mubuhat. Labi na sa ilang pagkaon. Way katubang o kabutangan sa kalipay sa mga dagway sa among tulo ka mga anak, Papa Joe. Matod pa nila nga gidungog gyud kuno ang ilang pag-ampo nga magkayusa pagbalik ang among pamilya. Unang adlaw ni Ricky sa mua, sayo siyang ni mata og nagprepare sa breakfast para sa mga bata. Pagkahuman, gipatumar ko niya og tambal o niya nilakaw na sandayon padung sa iyahang office. Pagbalik ni Ricky niya na pagkahapon, sakay na niya ang tulo ka mga bata o niya nagprepare siya og dinner namo. Ug pagkahuman, gipakatuog niya ang mga bata sa kwarto. Gibasahan si Angeli sa iyang mga paborito nga mga fairy tale book. Samtang na ako sa pikas kwarto, nakatuo na sa mga akong mga luha. Nangandam na ko daan sa among kama kaniadto ni Ricky. The same bed nga amo ang higdaan 3 years ago. Giready na ako daan ang paboritong unla ni Ricky sa ako ang tupad. Ug tuod man pagkatuog na sa mga bata, nisod si Ricky sa among kwarto dala ang usa ka basong tubig. Gitunol niya na ako kauban sa ako mga tambal nga imnanon. Pagkauman ako ginom sa akong mga tambal, gikabot ang ako kamot ni Ricky og senyales nga gusto kong mutapad sa siya nako sa among kama kaniadto. Pero
Pero Papa Joe, hinay niyang gikuha ang ako mga kamot nga hugot nga nagunit sa iyang pad. Gihagkan ang akong agtang ug ningon nga, "Good night, Jamela." Wala mo higda si Ricky sa among kwarto. Tupad na ako, Papa Joe. Dito siya natuog sa among guest room. Nag-uol man ko pero nalipay na lang sab. At the same time, at least, naara siya duol na mo. Duol sa mga bata. Mago sa kabuan nga nakabalik sa among panimalay si Ricky diyang wala na ko damha nga mutunga si Felicity sa among pultahan. Nagunsa man ka dinhi, si Ricky ba imong tuyo? Pangutana ko pa niya. No, niya ako tungod kay doon ako ihatag kang Angeli. Tubag pa ni Felicity. Dungan siyang pag-ablis sa ka paper bag. Usa ni kini kagamay og nindot kayo nga crown nga dunay mga bato nga color red ug pink. Nangayo si Angeli nako ani ingon ani. I said nga I will take time to make this like this. And now it's done. Padayon pa niya. Okay, dali sulod. Tuwa siya sa kwarto. Tubag ko pa. Sa hagdan pa lang, nakita ni Angeli si Felicity. Wa ako mag-expect sa iyong reaction. Nagdagan nga, nagpaingon kang Felicity o niya ni Gakus. Dana akong crown? Malipayon pa ang pangutana niya sa akong anak. Yes, Nana, sorry nadugay ha. As I told you, dili mo gud dali ni himuon. Tubag pa ni Felicity dungan sa iyang pagbutang sa cute kayo nga crown sa ulo ni Angeli. It looks good on you, Angel. Matud pa ni Felicity dayong Gakus sa akong anak. Wag yung ko mag-expect nga ingato sila kasuod and she's calling my girl Angel. Pagkakita ni Wanton kang Felicity, otro sab ni Papa Joe nga nagdagan og niduol sa babae og ni Gakus sab. Doon na say gifts si Wanton ug si Kayla sab kuno. Pero pagpangita na mo kang Kayla, wala mo ni makit-i. Wa siya suod sa balay. Diya pa ni sulti si Wanton nga moadto kuno og bar si Kayla. Nadunggan kuno niya nga dunay kastorya sa cellphone ug nagiskot pa og beer og boys. May nalang gani kay pamilyar ni Felicity ang pangahan sa maong bar. Kay ako ra bagyod wa jud ko'y kalibutan sa mga pangahan sa bar kung asa ni nahimutang. Sakyanan ni Felicity ang among gigamit paingon sa bar samtang nagsakay ko sa front seat. Dili ko mahimutang. Relax. Dako na si Kayla. She can take care of herself. Matod pa niya nako. Nasulti ra na nimo kay di man nimo siya anak. Kung dunaw niya kay kaugalingong anak, masabtan nimo ang kakulba. So sa kinahan nga sama aning itabua. Tubag ko pa. Well, maybe pero kung ako'y mahimong mama, akong barkadahon ang akong anak. Ug tuduan ako sila nga dili para mahimong best, kundi para mahimong strong. Soon, they will have their own life of their own. Kinahanglan ligon ang ilang pundasyon, Jamela. Matod pa niya nako ug wa ko makatubag. Gitutukan ko ni Felicity nga kalma kaayo nga nag-drive. For the first time, naka-bullseye ni Papa Joe pero sakto bayag yun siya. Ang akong mga anak, sobra kayo na kong i-baby. Nagdepende ni sila nako tanan. Mag-unsa na lang sila kung wala nako. Dagang tao ang mausod sa bar o kasagaran mga batanon nga nagparis-paris na. Doon na pa'y mga ilimnon nga makahubog sila mga tables. Sus, pagka mga bata pa. Matod ko pa sa una-una. O gipaliraw dayon ako kung mga mata para pangitaon si Kayla. Pila ka minutos pod ko nga nangita kang Kayla. Si Felicity ang unang nakakita kang Kayla nga nagsisayaw sa dance floor. Kauban ang usa ka batanong lalaki. Dungan ming ni duol kang Kayla sa dance floor. Kayla, let's go home. Hinay ko pa nga sulti sa mga anak sa kahadlok nga mabastos siya Papa Joe. Nasyak si Kayla nga nakakitaan ako. Labi na nga nakakita siya ni Felicity. Nisunod naman sa mga anak diyang nanggawas nami sa maong bar. Hilom ni na naglingkod sa likod nga bayan sa sakyanan ni Felicity. Maybe naglibog nga nang nagkakuyog may duha nga niapas niya. Igo laming nga gidrop ni Felicity sa gawas sa Mumbai. Nagpasalamat ko niya og nibawas naman sa siya og smile. Wada yun mi manood ni Kayla sa balay. Gidala na ko siya sa among swing og naglingkod ming duha. Ako siyang giagbayan og gipaabot nga siya mismo amo explain sa iyahang kaugalingon.
Nahibaw naman siguro ka man anong gibuhat ni nako. Everybody thinks I'm so badoy, manang, conservative. I never go to parties like that. I don't go to movies or eat chocolates, etc. etc. Dagan man gagbawal ma. Pero gisunod ti ka kay I know sakto ka being a mother. Pero kining imo ang inyong kahimtang ni Papa karon ma. Do you think wa ko kay bao og unsa mo? Naglaylahi mo kwarto mura ba og his back pero di ito? I know nga dili mo in good terms man ni Papa. And you know ma what? Pirmi na ko siyang masakpan sa guest room na maghinuktok og uol kaayo. Samtang magtanaw sa mga pictures sa iyang laptop. Pictures nila sa iyang uyab nga si Felicity. Taas gyud og explanation si Kayla. Diri ka nako og tanan murag sima sa bangkaw nga nituslak nako Papa Joe. Sakto man gud ang tanang nanggawa sa iyang baba. Pag-abot ni Ricky niya ng gabi na yun mismo, wa na lang nako siya balitay sa nitabo. Hinoon gitipok nako sa tanan ang akong tulo ka mga anak og si Ricky. It's time nga makibaw ang akong mga anak sa tinuod na akong kahimtang. Makita na ko sa naong ni Ricky nga way kalibutan sa pagbisita ni Felicity labaw na sa pag-apas na mo kang Kayla sa bar. Diyang nakalingkod naming tanan sa dinner table, kompleto na ang akong pamilya. Mga anak, adun ako isulti ninyo. Kinahanglan nga masayod mo sa akong kahimtang. Intro plan nako. Og ni-action nagpugong si Ricky nako pero nipadayon gyud ko. Ako ning isulti ninyo kay katungod ninyo nga makabaw isip usa ka miyembro sa atong pamilya. Mga dagko na mo og nasayod ko nga magkasabot ra mo. Usa ra gyud ang ako masulti ninyo nga mga anak. I don't want you to be the best, but I want you to be strong. Doon ako'y cancer. Og terminal na ang stage niini. Wa makatingog ang tulon ako mga anak og na-shock og di sa sila katuo. Si Kayla ang unang ni-react, Papa Joe. See, I've told you. Daan palagi gyud ko. Mao di ay nikalit ka guli pa. I thought magbalik na mo. I thought nga magkahiusat ang whole family. Pero nagdrama ra di ay mo. Niuli ra di ay ka pa kay nasakit si Mama. Naghilak si Kayla, Papa Joe. Akong gigunita ng iyang mga kamot o gidala na ako siya balik sa swing sa gawas sa among balay. Nagtapad mi nga naglingkod samtang nagsanding siya sa akong dughan. Parehong nagtulo ang among mga luha, Papa Joe. Are you scared, Ma? Pangutana pa niya na ako samtang nagbako, Papa Joe. Gamay. Pero ang akong gikadlukan, pag-ayo mao nga akong kabalaka kung mawa na ko, magunsa naman lang mong tulo ako mga anak. I'm scared nga di na ako makakita ninyo. I'm scared nga di na ako makita o di ako kakita nimo nga magsulob sa imong wedding gown. Pero life is so mysterious, anak. Nobody knows nga kung naan ako sa laing kalibutan. Who knows, I will and still can continue watch over you. You guys. You take care of your brother and your sister. You take care of your father too, okay? I need you to be strong. Matug pa sa akong anak na nihugot pagsamot ang iyang paggunit sa akong mga pad, Papa Joe. Piece of advice, Kayla. Soon, you will be in love with a guy. And sometimes, love will work, sometimes not. You can never tell. Dagan og formula ang panagtipon sa banag-asawa para magpuyo nga magmalinaw og malipayon. Ako i-advise lang nimo gyud nga follow your instinct. Be strong and sensible woman. May bawan raw na nimo niya ug ma-in love ka na. I think dili na ako masterpiece. Mao nga dili ko maka-advise og tarong nimo. Matod ko pa nga nakatawa og gamay, Papa Joe. Nakita na ko nga ni-smile sab si Kayla. Bitaw ma, murag ana gyud. Dili ni mo masterpiece about sa love, but you're the best mother in the whole world. Musika sa kong padungog ang
sulti sa akong anak, Papa Joe. Nalipay kay ko nga bisan pa di ay sa akong imperfection o sa imperfect na mo nga situation, perfect gyapon ko sa iyang pananaw. Ang nakasakit lang kay di nato kontrolado ang pangitabo. Siguro gihatag sa kagayunan ang akong sakit nga cancer tungod kay doon na ni rason, Papa Joe. Pagkauman nitong itabuha, everything seems fine. Sobra ka sweet ang akong dulo ka anak nako. Mura ba og gifa-feel nila nako nga everyday ang ilang love, care o pagpasabot tungod sa kay anytime pwede nako nga mawa. Malipayon ko pero sa kaadlaw niya nasabtang na ako sa banyo nga nanudlay sa kong buhok. Pagtanaw pa na ako sa hairbrush, doon ay mga bulto na sa buhok. Gisawayan ako og bira ang akong buhok, pinagi sa akong mga tudlo og doon na sa daghan nga mada. Epikto na kato sa chemotherapy. Nangurog ang akong mga tuhod ug nalupog ko og nakahila. Mao na gid ni. Matod ko pa sa akong kaugalingon nga dili pa magyudot ako makadawat, Papa Joe, sa maong pangitabo. Di pa ko ready nga mubiya. Pagawas na ako sa banyo, usa ka desisyon ang akong naluwatan. Sa usa ka high-end nga area na himutang ang boutique ni Felicity. Sa gawas palandaan makita na nga clear nga bildo nga sud sa sayahang boutique. Ang iya mga displays, mga wedding gowns ug mga elegant nga mga dresses. Taud-taud ko nga nagbarog sa gawas ug nakita manggod nako siya sa sud nga busy ug taod sa usa ka night gown sa mannequin kauban ng iyang staff. Hantod nga si Felicity na mismo ang nakabantay nga dunay tao sa gawas nga nagtanaw niya. Maklaro sa iyang dagway ang kakurat diyang nakita ko niya ug dali dayon siya ni gawas ug iya kong giduol. Hi Jamela, do you want something? Or basin kinaka nga musod sa ako ang humble nga butik? Kasi ako'y kalagad nimo. As usual, very charming, pretty og full positive vibes good si Felicity. Felicity, doon na lang ito kay pakigistoryahan nimo sa private lang nga lugar. Kung okay lang nimo. Tubag na ako niya. Nalakaw min duha sa kamingaw nga coffee shop, dili layo sa iyahang butik, ug wa na ko magduha-duha pa sa pagsulti sa akong tuyo niya. Felicity, una sa tanan, pasaylo ako sa akong nabuhat nimo. Sa una, labi na gyud sa first meeting nato. Pero di ka na mo ituyo na ako diyan nimo. I have a cancer and I'm dying. Matod ko pa niya, Papa Joe, na paatras si Felicity o gikuyawan o nitutok siya nako kay di siya makatuo. Pero nadugay na ulian ra kini sa iyang kasya. I'm sorry, Jamela. Wow ka ba, ana? I'm really sorry. Unsa may ako mabuhat? Puno pa sa emosyon niyang tubag nako. Nakaibaw ko nga nagminahalay mo ni Ricky. Nakaibaw ko nga ug wala na ko magbalik gyapon mo, magpakasal o magtipon og puyo. Wa na ko ni anang mga higayuna, so the kids will live with you. Nakita na ko nga doon na kay pagmahal sa akong mga anak. Labi na gyud kang Angeli. Muhang yun ako nimo nga mupuyo ka sa mua para maduol ka sa ako ang mga anak o ni Ricky para makaguide. Ako isip taytayan nga magkasinabtanay mo sa ako ang mga anak samtang buhi pa ko. Nisiga ang mga mata ni Felicity, Papa Joe. I think that's too much, Jamela. Pangayo laglaing pabor, please. Murag very complicated ra kaayo ang imong gustong may tabo. Tubag pa niya, Papa Joe. Please, consider this as a wish from a dying mom. Ug dito na ang ako mga luha, Papa Joe. Nihilak sab si Felicity na nagtanaw na ako. Ug iya kong gigakos. Pero if ever musugot ko, I'm so worried, Jamela. Dili na ko expertise ang motherhood. Usa ko ka-career woman. Wa ko experience ug wasa ko masayod sa akong buhaton. Matod pa niya, ayaw ka balaka. Nasayod ko kung ang tanang babae, bisan ko sa pagka-inexperience, bisan pag usa ka career woman, doon na gini motherhood instinct. Just follow it.
adlaw ko nga nagkulit ni Felicity. Ingon man gud siya nga hunahunahon pa niya. Siguro tungod kay love niya si Ricky ug tungod sa akong dying wish, finally nisugot siya sa akong offer. Si Ricky ug akong tulo ka mga anak nakuratan sa akong gibalita nila nga mustay og pila ka adlaw si Felicity sa balay. Pero tungod kay masakiton lagi ko, wa sila'y mahimo. Nadungog pa nako si Kyla nga ningon nga, anything for you, ma. Anything. Adlaw sa pag-abot ni Felicity sa balay, ang tulo ka mga bata ang katabang ko sa pag-andam sa paghimo og kwarto ni Felicity. Ug diyang naabot na kini, mingaw pa sa tirana ang tanang mga tao. Mura ba og nagiyahay og pakiramdam sa very awkward nga sitwasyon. Maayo na lang gani kay naa si Angeli nga nidagan dayon og nikakus ni Felicity. Mao kadto ang sinugdanan sa gusto ko nga mahitabo, Papa Joe. Sa tinudanay lang, it works. Felicity is so charming and sweet. Nga di siya lisod sabto no gigugmaon. Na-captured niya ang mga kasing-kasing sa akong mga anak. Pinaagi sa iyang own style. Kung palitan na mong sinina si Kyla, kauban ako si Felicity. Ang nakapait lang kay di na ang ako ang choice na dress para kang Kyla ang masunod. Mas piliyo ni Kyla ang kang Felicity na choice. Siyempre, di ko madaog sa usa ka designer. Samtang naa siya sa balay, nakat-o na po siya og prepare og mga foods. Labi na sa breakfast sa mga bata. Basahan niya fairy tale story si Angeli ug tudluan niya og mga assignments ang ako ang mga anak. One night, nakita na ko nga malipayon silang nagkatawanay sa among terrace kauban nila ni Ricky. Sila si Felicity ug akong tulo ka mga anak. Mura ba og perfect family, kaayo silang tanahon. And this is exactly what I want. My purpose, nga nung invite na ako si Felicity sa muhang balay. Supposed to be malipay ko, Papa Joe, pero ambot ba? Tawhan nung pagbati pagyud siguro ang mubati kong kasuya nila. Lately, ako nakita ang closeness ni Felicity sa mga bata o kang Ricky. Magselos naman inuon ko. Usahay may insultuhan pagani na ako si Felicity. Sama niya itong usa kagabi, gikan sa work si Felicity og dunay da nga ice cream. Nagluso-lukso sa kalipay ang mga bata. Pero dali ko nga ni duol. Ops. Gabi ron, di pwede mag-ice cream. You know the rules. Matod ko pa nila pero ni-insist si Ricky. Dagko na ng mga bata, oy, Jamila. Dili na sila gagmay nga mabalaka kaga di makatuog ug makakaunog ice cream sa gabi. Matod pa ni Ricky nga maong ni-give up na lang ko. Ako silang gitumanan silang gusto. Slowly nausab na gyud ang akong balaod sa akong panimalay. Ang nakapag-uol na ako kay murag nakauyo na ang akong mga bata sa style ni Felicity. Pareho atong Thursday evening, doon ay dalang DVD movie nga paborito sa akong mga anak, si Felicity. Pwede mo tanaw ang mga bata o movie after dinner? Pangutana pa niya nako. No, Thursday evening ron, klase ugma, dili pwede. Tubag ko pa. Pero wala naman sila itunanan nga mga subject. Duha ra masab ka oras, pamugos pa niya nako. Hugot gyud ang akong tubag nga di pwede, Papa Joe. Pero pag umano pag-aon na mo, Papa Joe, gitawag na ako ang mga bata. Kids, kisay ginahan og movie. Doon ako yung DVD, paborito niyong salida. Matod ko pa sa mga bata. Dali kayo nakaduol ang tulog ang mga bata o nigakus na ako. Happy kayo sila nga makatanaw og salida bisag dunay klase pagkaugma. Nakita ko na lang ang naong ni Felicity nga igo lang naglingo-lingo o nisuod sa iyahang kwarto. Ang sunod nga mga encounter, Papa Joe, na mao gyud ang pinakagrabe. Nag-bake og cookies si Felicity o niya iyang gihungitan si Angeli. Pagkakita na ko, dali ko ni duol ug pugos ko nga gipabuka ang baba ni Angeli. Iluwa na, karon dayon, iluwa na Angeli. Matod ko pa og giluwa sa taon sa bata ang cookies, Papa Joe. Niduol si Felicity nako nga frustrated kay naong. What's wrong with you? Taas pa niyang tingog ni Felicity nga nitubag sab ko nga, unsa? Unsay buot mong ipasabot nga what's wrong nako? Allergic og peanut si Angeli. Tubag ko pa niya. O gisinyasan nako ang akong mga anak nga musud sa kwarto. Mao
Mao day na ikaw na Jamila, the perfect mother. So say rason nga na ako diri. To get along with your kids, unya karon nga nagka-close na mi masuya ka. You know what, Jamila? I'm done. I can't do this anymore. Dahil nga dali o nga nisulod si Felicity siyang kwarto o gikuha ang iyang mga gamit o nibiya, Papa Joe. Nakita ni Ricky ang tanang pangitabo. Siya sab, ang niya tubang nako. For the first time, giyaw-yawan ko niya. Siya ron na masab ka, Jamila, oy. Wa ba di mo makita ang gibuhat nga efforts sa katao? Wa ba di mo makita nga gibuhat namo ang tanan para nimo? Bisan og kausa lang kuno be. Hunungan ako na ang imong pagka-perfectionist kuno be. Sa mga bata, daghang kag bawal nila. Kay para nimo mother knows best ka. Ikaw ang masunod. O gusto pod nimo nga center of attention ka pirmi. Gibuhat man na namo ang tanan. Kining tanan para gyud nimo. Dagan pang yaw-yaw si Ricky. Samtang nagpaso-paso sa among sala. Gipagawas niya ang tanan niyang gibati. Pero ako, niya itong igayon na blurred na ang akong pananaw. Wala na ako madunggi pa ang ubang gipanulti ni Ricky. Ug pagkahuman, so sa kasigundo, nakamatngon ko o ginanay nga napalupog sa sawg, Papa Joe. Ambot og pila ko ka oras nga unconscious. Ang sunod na ko na matngunan mao nga lahi na nga lugar. Usa ka kwarto sa hospital. Naghigda ko sa katri sa hospital o sa akong kilid nakita ko si Ricky nga nagkuklog sa kama samtang nagunit sa akong kamot. Nakabantay si Ricky nga nilihok ko. Niyanghag siya nako o gigunitan niya ang kuang duha ka mga pad ug naong. I'm sorry, matod pa niya. Ako ang mga igpasailo ninyo o gustong tanan ko nga makita ang mga bata. Hinay ko pantubag niya. 2 days day ko nga unconscious, Papa Joe. Nabalaka kayo ko o naunsa na nga akong mga anak nga sila ra. I-expect yun na ako nga inisud nila sa akong kwarto. Nagkagidlay o nagkabulingit ang akong mga anak nga way nagatiman nila. Pero sayop ko sa akong pagtuo. Mga hapsay, limpyo o stylish ang porma sa akong tulog ka mga anak nga nisud sa hospital room. Pagkauman na mo ginangpanay sa akong tulog ka mga anak, doon ako'y gisulti nila. Pwede na akong maistorya si E. Pasod na siya deribi sa akong room. Matod ko pa sa akong mga anak. Ha? Pero giyon sa man mo pagkahibaw mga naa siya. Pangutana pa ni Kayla nako. Di na na pwede pangutana kini mong nail art ay sa imong kukog, sa imong kamot ug tiil. Ang ulo ni Angeline nga dunay crown, ang stylish hair ni Wanton nga naka-gel, nga nakamuhok, hinapay nga di kalimod nga si Felicity ang nagkahimo ana. Tubag pa nako nila. Tuod man Papa John ang gawa silang tanan ug nisud si Felicity sa akong kwarto. Sorry Felicity ha, I was so stupid. Matod ko pa. Ay nakanagunaw na Jamila eh. Magpagkaayo para makauli na ka sa balay. Tubag pa niya. Pila ka adlaw nako sa hospital. Si Mana na gani, di ang gibalita nilang ako mga doktor nga wa na mo response ang ako mga tambal. Ako mismo ang nisuggest kang Ricky nga muli na ko sa balay. Labi na nga nagsingabot na ang Pasko. Dili na ko pupuso ng akong oras sa paghigda sa katri sa hospital. Tuod man na discharge ko sa hospital ug gihatod ko sa ambulansya sa among balay. Pagnaog na ako nga naka-wheelchair sa gawa sa among gate, nagbarog ang akong tulo ka mga anak kauban si Felicity. Pila ka days na lang magpasko na. Napuno na sa dayan-dayan sa Pasko ang among balay. Si Ricky ang nagbutang og Christmas lights sa gawa sa among balay. Samtang si Felicity ug mga bata ang nag-decorate sa among Christmas tree. I consider it the most memorable moments in my life. Kana bang i-appreciate nimo tanan nga naa sa imong palibot? Ultimo hulmigas, lamok, insekto, makapahiyom ka na ikaw rin nasayod sa inungdan, Papa Joe. December 24 sa gabi, samtang busy sila si Ricky, Felicity ug mga bata nga nag-andam sa among Noche Buena. Gipatawag kog tagsa-tagsa ang tulo na ko mga anak. Una na kong gipasud sa kwarto si Kayla. Hi Ma, Merry Christmas. Matod pa ni Kayla dungan siya paghawak sa akong aping. Lingkod anak, doon ako ihatag nimo nga regalo nimo sa Pasko. Nako
pa dungan sa pagkuha sa iyang pad o gibutang ang usa ka singsing. Hinatag na ni Papa nimo ang singsing diyang nag-propose siya nako. Mo na ang among engagement ring. Hipusa ka na ha, anak. Mo na'y atong remembrance. Niduko si Kayla dungan sa pagpangatagak sa iyang mga luha. Yes, ma. Mo ni akong sulubon kung ma-engage na kupuhon. Matod pa niya dungan sa iyang pinugos nga pahiyo. Salamat, anak, ha. Sige, pasudla si Wanton para ihatag na ako regalo niya. Ikaw si Kayla nga nagpamahid pa sa iyahang luha. Pagkatod-taod, ang akong ikadong anak, may only boy nga si Wanton. Ito na ko'y regalo ni mo, nak. Nakita ni mo ng likod sa akong kabinet. Kananda kong box nga giputos o Christmas wrapper. Ablihan na, anak. Ako ginagituyo o pangita para lang nimo. Hinay nga nisunod sa akong sugo si Wanton. Gilaksi niya ang nakaputos nga Christmas wrapper. Ug diha, nakita niya ang suod nini. Isiga ang mata sa kalipay. Wow! Hubble telescope! Matod pa niya. I remember dugay na kay kanangayon niya na sa imong amahan tungod kay hilig kag stars. You love astrology. Karon, matuman na imong gusto. Matod ko pa. Pero kalit lang nga ni Minghoy ang naong sa kong anak, Papa Joe. Ma, are you scared? Bako pang pangutanan ni Wanton rin ako. No, I'm not. Not anymore, anak. I know inigbiya anak ko, you're in good hands. Huwag ka nang imong telescope. Whenever you miss me, tanawa lang ibabaw ha. Gamit ana, kung makakita kang dako nga star, nga nagkidlap-kidlap, ako na. Ang sunod na akong ipatawag mao si Angeli, my adorable 6-year-old little girl. Angeli, na ako'y gift nimo. Gitunol na ako ang gamay nga pink box nga to niya. O giablihan ni Angeli ang akong regalo niya nga usa ka pink magic wand. Gamit niya na imong pink magic wand ha. Pwede ka mag-magic bisan o sa imong gusto. Matod ko pa niya. Yeah, I like it, ma. Sige dayon ma ha. Magikot ka nga mamaayo na ka sa imong sakit. Tubag pa sa inosenteng bata, Papa Joe. Yeah, maayo na ko, Angeli. Salamat sa imong magic, ha. Tupag ko pa niya. Ha? Tinuod ka? Ni-work ako magic, so di na ka mamatay, ma. Matod pa niya. Well, ang kamatayon, dili ang katapusan sa usa ka tawo. When I die, I will go to heaven, and heaven is a beautiful place. Why masakit dito? So kung na ako sa heaven, wa ko'y sakit. See? Mamaayon ako, di ba? May na lang kayo nakukuhaan na nakauna-una akong mayang explanation sa akong anak. Nakasabot raman po siya. Ni-agree siya sa akong idea o smiling pa pag yung huyango siyang ulo. Pagkahuman niya ito, gitawag namin ni Ricky kay andam na daw ang Noche Buena. Gialayan ko nila na makalingkod sa lamesa. Samtang nagsaw sa pangaon, nakapahiyong ko, Papa Joe. I pictured a complete and happy family. Pagkahuman sa Noche Buena, gisikreto na tawag si Felicity. Pwede ba nga kuyugan ko nimo sa kwarto? Gialayan ko ni Felicity na makalingkod sa akong kama. Palihog ko gabli sa drawer. Doon ay box diya, Felicity. Gisunod ni Felicity ang tanan na akong gisugo niya. Giablihan na ako ang box o nakita namang duha ang sud ni ini. Ang family nga heirloom. Matug ko pa niya. Nabatasan na mo sa mga pamilya sa panahon nga ikasal ang babae, Papa Joe. Ipasa kini nga mga jewelries. Pinaagi silang inahan. Pero by the time nga ikasal si Kayla o Angeli, wala na kuan ang panahon na. Sa adlaw silang kasal, ihatag kining ngadto nila. Kang Kayla, kining necklace, o kang Angeli, ang bracelet. Matod ko pa niya, I will
Jamela, buhaton ko na tanan nimong gusto, tubag pa niya. Sa adlaw sa kasal ni Kyla, tell her nga, you're the most beautiful bride in the world. Padayon ko pa. I will, Jamela. Pero I'm sure, magpangita pagyapon sila nimo niya natak na ha. Maingon sila nga, I wish my mom is here. Tubag pa ni Felicity. Ayaw ka bala ka, Felicity. I am their past, but you will be their future. Papa Joe, mao gato ang istorya sa kinabuhig gugma ni Jamela ug sa iyang ipamalihog nga ipasuwat nako isip last favor gikan nako. After few days, she passed away and I kept my promise. After 1 year sa pagkamatay ni Jamela, nagpakasal mi ni Ricky ug gitugahan og usa ka anak nga lalaki. Daghang kay salamat sa pagbasa sa akong kinabuhi o gugma ug paglaom ni Jamela. Kini ang imong magtatampo nga nagsuwat ug nagpadala sa iyang kaagi. Pinaagi sa Barangay Love Stories. Imong magtatampo, Felicity.